family. At wala na pong ibang pinakamagandang balita na palagi kong sinasabi sa inyo. No? Ito po, itong dibino gobyerno sa bansang Pilipinas mangyayari. Kaya nga sinasabi diyan, no? Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, isangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios o ang katapusan moabot, no? Yung message of good news about the kingdom of God mula kay Jesus Christ hanggang ngayon hindi pa po tapos. Yung message of the kingdom of God, the good news of the kingdom of God from Jesus Christ hanggang sa ating panahon ngayon, hindi pa po tapos yung pagpalaganap sa mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Unless yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, ito po yung pinaka-ending ng mensahe na yan. Dahil itong dibino gobyerno, mga kapatid, ito yung dapat i-preach sa buong mundo. Okay? Ito yung dapat i-preach sa whole world, itong divine government na mag-uumpisa dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung essence of the kingdom of God. The essence of the kingdom of God, the good news na sinasabi ni Jesus. So, kaya kung titingnan po natin yung ating programa, no? Kung titingnan po natin yung ating programa, dibino gobyerno ng Diyos. Okay? Divine government of God ito. Dito po magsisimula sa bansang Pilipinas. Yung divine government of God, yan yung laman ng the kingdom of God na ipinapangaral ni Jesus mula sa Jerusalem papunta po doon sa Judea, Samaria, hanggang saang lupalop sa buong mundo, yung message of the kingdom of God. At ang laman ng kingdom of God na yan, divine government. Divine government, mga kapatid. No? Kaya maraming nagtataka siguro, bakit divine government of the Philippines, hindi divine government of God? Yung kumbaga, pinapangaral natin. Ang divine government of God, mga kapatid, totoo yan. Universal po yan. Langit at lupa, ito po ay kaharian ng Diyos. Pero kung sasabihin po natin, divine government of the Philippines, that is the divine government of God na mag-start sa bansang Pilipinas. Sana po klaro yan sa lahat po ng mga kababayan, mga kaibigan po natin na nagtatanong bakit kingdom of divine government of the Philippines yung palaging pinapangaral ni pastor. Bakit hindi divine government of God? Walang kaibahan po yan, mga kapatid. No? Siguro yung pagkakaintindi mo, yung iba, pero sa Diyos walang pagkakaiba yan. Dahil itong langit at lupa, ito ang kaharian ng Diyos. This is the divine government of God, dahil ang Diyos po ay namamahala sa buong mundo, kontrolado niya po ang lahat. Kaya itong buong mundo, ito po yung kanyang gobyerno. No? This is the divine government of God. Mayroon mang pangulo o walang pangulo, still this is the divine government of God, dahil ang Diyos ang namumuno. Kaya lang naging divine government of the Philippines dahil dito mag-uumpisa. Okay? Dito mag-uumpisa sa bansang Pilipinas yung dibino gobyerno ng Diyos. Papunta doon sa buong mundo. Papunta doon sa buong sanlibutan. Kaya nga sinasabi diyan sa Matthew chapter 4:24 verse 13, no? Isangyaw ang maayong balita. Basahin ko nga. And the good news of the kingdom of God. Hindi po yung good news hindi po yung kingdom of God na naitayo lang sa Security and Exchange Commission. Hindi po yan na kingdom of God yung ipapangaral. Yung good news of the kingdom of God, yun po yung divine government of God na mag-uumpisa sa bansang Pilipinas. Kaya nga sinasabi dyan, yung pagbabalik ng anak ng tao mula silanganan, papunta po doon sa kanluran. From east to west. Okay? So yun po yung sinasabi dyan. Matthew chapter 24. Ito po yung pagkasabi dito, mga kapatid.
14. At ipinangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kahit na puno ng mga relihiyon, kahit na puno ng mga organisasyon, mga pastors, mga missionaries, ang lahat ng mga bansa na nangangaral po patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi po yan sapat. Dahil kahit nangangaral na sila doon ng Kingdom of God, hindi yun po yung mensahe. Yung mensahe noon na dapat ipangaral nila, yung divine government of God na magsisimula pa 2022. Pagsimula ng divine government of God sa 2022, yun po yung mensahe ng kaharian ng Diyos mula Pilipinas papunta po sa buong mundo. Yan po yung fulfillment ng sinasabi dyan, Matthew chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Yun yung utos ni Jesus sa kanyang mga alagad kung si Jesus ay nagiging hari doon sa Israel. Kung nakaupo siya sa trono sa luklukan ng kanyang ama na si David, nung pag-upo niya, yun po yung mensahe ng kaharian. Yun po yung mensahe ng dibinong gobyerno magsimula doon sa Jerusalem. Yun po yung mensahe. Dahil kapag nakaupo si Jesus doon sa Jerusalem, lahat ng mga bansa sa buong mundo titingala sa Jerusalem that time. Dahil nandoon na po yung anak ng Diyos nakaupo sa kanyang trono. Hindi po yung pagpangaral po ng isang relihiyon, hindi po ibig sabihin na yung branches ng iyong grupo, yung branches ng iyong church, nadala mo sa iba't ibang bansa, nadala mo doon sa mga iba't ibang bansa, at sabi mo, nakumpleto na, accomplish na halos lahat ng mga Filipino, halos lahat ng mga tao sa buong mundo nakakarinig na ng salita ng Diyos. Hindi yan, mga kapatid. Umpisa pa lang yan ng information nila. Pero yung pinaka-main information na dapat malalaman nila yung good news kapag yung dibino gobyerno ng Diyos ay maitayo na po dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga, from east to west. Okay? Yun po yung sinasabi niya. Sapagkat, sabi niya dito, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat at sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagpaparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang mga bangkay ay doon, mga katipon ang mga uwak. Meaning, kapag yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, maitayo na po dito sa bansang Pilipinas, yung divine government of God, yun po yung simula ng good news upang ipalaganap papunta doon sa iba't ibang bansa. Mula silanganan, papuntang kanluran. And the end will come. Ngayon, kahit sabihin natin lahat ng mga relihiyon, nalibot na po yung buong mundo, hindi pa mangyayari yung katapusan, mga kapatid. Mag-uumpisa yung good news of the gospel of the kingdom of God once na yung dibino gobyerno ng Diyos ay maitayo. Yan po yung laman, yan po yung essence of the good news of the kingdom of God. Yung divine government of God, yan po yung laman. Magandang hapon kay Brother Jerry Ringan at kay Pastor Filomeno Masalon, Pastor Fio Flabi, no, the Edigo. At kay Brother Christopher Aguirre, magandang hapon bro. Diyan naman po sa Bukidnon, no? Sa Brother Jubert Sances Torres, bro, magandang hapon. Maraming salamat sa patuloy na pagprograma sa ating sa DGP, no? Kaninang umaga, no? Maraming salamat sa lahat-lahat ng mga katutubo, mga bae, mga lumad dyan sa Bukidnon, sa Region 10.
no, na nanonood po, sa lahat po ng mga divine advocates po na nanonood po sa ating mga live, maraming salamat. Hindi man namin ma-share, hindi ko na ito ngayon ma-share habang naka-live na po ako sa inyo dahil naka-fix na po ito lahat. So kayo na lang dyan ngayon ang nanonood, ang mag-share po sa inyong mga friends na gusto niyong malaman po nila kung ano po yung Divino Gobyerno. Ano po yung DGP. So yung DGP, Divine Government of the Philippines, no? Yan po yung pinaka-simple lang ba, no? Sa Divine Government of God. Kasi yung Divine Government of God, ulitin ko, yung Divine Government of God, universal po yan. Heaven and earth, this is the government of God. Ang Diyos po yung nag-govern. Sa buong mundo, langit at lupa, ang Diyos ang nag-govern. Pero yung specific sa bansa, okay? Yung specific na kanyang divine government, kapag ma-implement na yan sa bansa, gagamitin mo talaga yung pangalan ng bansa na yan, no? Kaya mayroon po tayong Divine Government of the Philippines. That is the divine government of God na dito mag-uumpisa sa Pilipinas. Hindi po sa Amerika, hindi sa China, hindi sa Korea, hindi sa Russia, hindi po sa Malaysia, hindi po dito sa Indonesia, hindi sa Australia. Mag-uumpisa yung divine government of God dito sa bansang Pilipinas. Once na po ito ay ma-establish na, ito na po yung simula ng good news mula silanganan papuntang kanluran. No? Hindi good news yung nakapunta ka doon, maraming nag-missionary doon. Hindi yan good news, mga kapatid. Yung good news dyan, kung bakit nagiging missionary yung mga leaders, mga pastors doon, yung Pilipinas, nagpadala ng mga missionaries, iba't ibang grupo, hindi yun ibig sabihin na na-fulfill na po yung Matthew chapter 24 verse 14. Hindi po ibig sabihin. Hindi pa po yun na-fulfill. Nag-inform pa lang po tayo sa kanila. Yung fulfillment po niyan, kapag yung divine government of God dito sa Pilipinas mag-uumpisa, yan po mga kapatid, yung simula ng good news na dapat nating ipapangaral. Yan ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad kung si Jesus ay nagiging hari sa Israel. Kaya lang hindi po nangyari. No? Kaya hindi nangyari sa kanyang panahon. So yung naipapangaral po ng mga alagad ni Jesus, yung mga apostoles, hindi po kaharian yung naipapangaral po nila. Hindi po yung gospel of the kingdom of God. Hindi po yung gospel of the divine government of God yung naipapangaral nila. Yung naipapangaral po ng mga apostoles na yung Jesus na ipinangako, yung Jesus na pinatay at ipinako nila doon sa krus, yun po yung anak ng Diyos. Yun po yung good news na sinasabi ni Pablo. Kaya nga sinasabi ni Pablo dyan, kung mayroong ibang mga ngaral na nagsasabi sa inyo ng mabuting balita na taliwas sa aming pinapangaral sa inyo. Anong sabi diyan? Curse! Tunglo! Anong Tagalog sa tunglo? Kalimutan ko na yung tunglohon ba, no? Ipatunglo. Kung naapay mga magsasangyaw nga nagsangyaw og maayong balita nga sukwahi sa kanilang good news. Ito po yung sinasabi niya, Galatians chapter 1. No? Ito po yung sinasabi ni Pablo dito sa mga Christians, okay? Sa mga believers of Christ. Ito po yung sinasabi ni Pablo kung mayroong pang ibang mangangaral. Okay? Sabi niya dito, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsisilipat sa ibang ebanghelyo, buhat na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo ang nagsisiligalig at nangangaibig ng pagsamain ang ebanghelyo ni Kristo. No? Sabi dito, dapat kahit kahimat kami
o isang anghel mula sa langit ang mangangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo sa makatuwid, sa inyo ay matakwil. Sabi niya, but though we are on an angels from heaven preach any other gospel unto you than which we have preached unto you, let him be cursed. Okay? Let him be accursed. Itakwil. Isumpa kung mayroon pang ibang mangangaral sa inyo ng ebanghelyo na hindi katulad ng aming ipinapangaral. Ano ba yung ebanghelyong ipinapangaral po ng mga apostolis? Yung ebanghelyo po na kanilang ipinapangaral, ito po yung pagkasabi nila, mga kapatid. And this is the gospel. Sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again and the third day according to the Scriptures. Okay? So yun po yung good news na ipinapangaral po ng mga apostolis. Na yung Jesus na pinatay ng mga Hudyo, ipinako nila sa krus, yun po yung Kristo, yun po yung Mesiyas, yun po yung Savior nila. Yun po yung gospel na pinapangaral nila. Pero hindi po yun ang ipinapangaral hindi po yun po yung inutos ni Jesus na ipapangaral po nila. Okay? Yung inutos po ni Jesus, yung gospel of the kingdom of God. Pero yung gospel po ng mga apostolis na yung Jesus na matay sa cross, yun yung Mesiyas. So yun po yung pagkakaiba ng gospel of Jesus Christ and the gospel of the apostles. Yung gospel of the apostles, tumutukoy po kay Jesus na pinatay po nila. Pero yung gospel po ni Jesus Christ, tumutukoy po yun sa kaharian ng Diyos, sa gobyerno ng Diyos. Yun po yung kaibahan ng gospel ng mga apostolis at ni Jesus. Kaya nga sa amin, sa Kingdom of God noon, nang ako ay umalis sa aking grupo, no? Sabi nila, pastor, giyawaan na ka, no? Dahil yung sinasabi mo, taliwas na po sa Biblia. Nang sinasabi mo na ang Kingdom of God ay dito mag-uumpisa sa Biblia, sa Pilipinas, taliwas na yan sa gospel. No? Taliwas na yan, sinasabi nila sa akin, ikaw ay isang kulto. Dahil yung sinasabi mo, wala na sa Biblia. Yung sinasabi mong kaharian ng Diyos sa Pilipinas, wala yan sa Biblia. Hindi yan yung gospel na pinapangaral natin. And doon ko na-realize that time na yun palang itinuturo sa amin na gospel sa aming mga instructor sa Bible School, yung gospel of the apostles. Yung gospels of the apostles na yung Jesus na namatay sa cross, yun po yung Kristo. And there is no other name given under heaven na ito po ay makapagliligtas. Yun po yung pangalan ni Jesus Christ. Yun po yung gospel na ituro. Pero yung gospel of the kingdom of God, the coming of the kingdom of God, yun pala yung gospel ni Jesus. Yun dapat yung ipapangaral ng mga apostolis. Yun dapat, no? Kaya nagpapasalamat ako sa founder ng Kingdom of God dahil sa mga kasamahan ko, dahil doon ko lang nalalaman na ito palang Pilipinas. Dito magsisimula yung kaharian ng Diyos. Dito magsisimula yung divino gobyerno ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin once na na-registered na po sa Security and Exchange Commission ang the Kingdom of God Incorporated, hindi po ibig sabihin na yun na po yung divine government. Hindi. Association lang po yan. Relihiyon lang po yan. Doktrina lang po yan.
Yung implementation po ng divine government of the Philippines, yung divine government of God, dito sa Pilipinas mag-umpisa, hindi sa asosasyon, hindi sa kaharian, hindi sa incorporated, doon sa Malacanang. Yung saligang batas natin, 1987 Philippine Constitution, ilalagay po natin yung banal na batas ng Diyos. Yan po yung proper implementation of the divine government. Maraming nangangaral ng divine government, mga kapatid. No? Mula 19th centuries, 18th centuries, nangangaral na sila ng divine government. Iba't ibang founders, iba't ibang sekta, nangangaral ng divine government. Pero yung iniisip nila, yung implementation po ng divine government nila, doon naman lang po sa kanilang asosasyon, doon sa kanilang grupo. What if ngayon, itong isa, nangangaral na sila po yung implementor ng divine government. Okay, nangangaral sila. Ngayon, yung implementation po nila ng divine government nila, doon lang po sa kanilang relihiyon. Ito namang ibang grupo na hindi kasapi sa kanila, hindi ma-appreciate yung divine government na ini-implement na nila. Unless na itong grupo na to lilipat dito. So, sa ganong paraan, hindi pa natupad yung habilin ni Jesus. Ay yung kaharian niya, no, ipapangaral sa buong mula Israel hanggang sa buong mundo. Dahil yung laman ng ipapangaral mo noon, yung laman ng kingdom of God na ipapangaral mo, yung divine government of God. Yun na sana yun sa Israel. Divine government of God in Israel. Kaya lang hindi po na-implement doon sa Israel. Kaya dito po yung divine government of God in the Philippines. This is the divine government of the Philippines. Kaya once na ma-establish itong divine government sa 2022, lahat ng mga Filipino, okay, magiging saserdote. Kaya nga yung sinasabi niya dito, Revelation chapter 20 verse 6, ito yung pagkasabi niya eh. Sabi niya, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So yung lahat ng mga Filipino na madadatnan ni Kristo sa kanyang paghahari sa Pilipinas, lahat ng mga Filipino ay magiging ambassador of the divine government of God in the Philippines. Magiging ambassador yan sa kaharian ng Diyos papunta doon sa iba't ibang bansa. Magiging yung mga ambassadors po natin, pupunta po yan doon sa ibang bansa in behalf sa divine government of the Philippines. Yun po yung ipapangaral po nila. Yung government natin, magpapadala ng mga missionaries. Okay? Yung gobyerno, ang magpapadala ng mga missionaries, hindi yung relihiyon, hindi yung simbahan. Yung gobyerno yung magpapadala ng mga missionaries doon sa iba't ibang bansa upang ipangaral yung kaharian ng Diyos, upang ipapangaral yung divine government of God na mag-umpisa din doon sa kanila dahil nag-umpisa na dito sa Pilipinas. Yun po yung good news. Yun po yung sinasabi ni Jesus na good news, mga kapatid. Kaya hindi lang natin masisisi yung mga leaders po natin noon dahil yung akala lang nila, yung good news na alam nila, yun po yung si Jesus namatay, namatay, pinako sa cross, inilibing, in the third day, He rose again at nabuhay muli. Yun po yung good news ng mga apostolis eh. Dahil sila po yung witness. Okay, nagiging witness kasi yung mga apostolis that time na si Jesus ay namatay at sa pagdating ng ikatatlong araw na buhay siya muli, witness po sila. So yun po yung umpisa ng kanilang gospel. Pero yung ipinapangaral po ni Jesus na kaharian, hindi na po nila yon na ipatuloy. Naputol po yung pagpangaral ng kaharian ng Diyos. Yung inaipapangaral na po ng mga apostoles, yung si Jesus na namatay, yun po
Bakit po? Bakit? May pruweba ba na hindi nila na ipatuloy yung pagpangaral sa kaharian ng Diyos? May pruweba. Dahil narinig po nila na yung kaharian ng Diyos kinuha ni Kristo at inilipat doon sa isang bansa. Alam po nila yon. Alam na nilang wala na sa Israel. Alam nila nandoon na sa ibang bansa. Kaya lang hindi nila alam kung saang bansa inilipat ni Jesus. Kaya bago si Jesus nag-ascend into heaven, yung kanyang mga alagad, nagtipon-tipon sila at tinanong nila si Jesus. Kaya sinabi nila kay Jesus, mga kapatid, bago po si Jesus, Mikaya, bago siya pumunta sa langit, okay? Bago siya ay nag-ascend into heaven, ito po yung tanong ng tinatanong po ng mga kanyang alagad. Sinabi ng kanyang mga alagad. Tinanong nga siya, okay? Tinanong nga siya nila nang sila'y nangangagkatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? These people, these apostles of Jesus Christ, while they are there, kasama po ni Jesus, bago si Jesus ay lilipad, no? Kung may pakpak yun, lilipad. Okay? Nagtipon-tipon sila. When they therefore were come together, they asked him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? Alam na nila wala na sa Israel yung kaharian Diyos, wala na. Alam na nila wala na sa Israel yung divine government. Kaya tinatanong nila si Jesus bago si Jesus pupunta sa langit. Tinatanong nila, Panginoon, sabi niya, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Anong sagot ni Jesus? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng mga panahon o ang mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapanahunan. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in His own power. Kahit tinanong nila si Jesus, wala ding karapatan si Jesus na sabihan sila dahil alam ni Jesus yung kanyang Ama na nagsugo sa kanya ang may authority kung saan niya inilagay, kung saan niya inilipat, kung sino po yung generation ang makapagsabi kung nandoon ba sa kanila yung kaharian ng Diyos. So walang magawa yung mga apostolis, walang magawa yung mga alagad ni Jesus. Umalis si Jesus na hindi nasabi ni Jesus sa kanila kung saang bansa inilipat niya yung kaharian ng Diyos. Anong sagot ni Jesus? Dahil hindi na kontrolado ni Jesus, sabi niya. Tanging ang Diyos, Ama lamang ang nakakaalam kung saan, kung kaninong bansa, kung sino yung maghahayag, kung saang bansa yun. So, kaya yung good news na message of the apostles, yung si Jesus na ipinako sa cross na matay in the third day he rose again, yun po yung gospel po nila. Pero yung gospel of the kingdom of God, itinago ni Jesus. Kaya, mapalad tayo mga kapatid dahil pinadala ng Diyos si Dr. Jose Rizal. Pinadala ng Diyos si Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas. Pinadala ng Diyos si Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas upang pasukan ng kanyang espiritu, upang ma-declare ni Dr. Jose Rizal noong 1892 that Mindanao is the land of promise. Kung titingnan lang po natin sa ordinaryong nating pag-iisip, in our ordinary mind, simple lang, bakit? Ano bang essence po ng pagsasabi ni Dr. Jose Rizal na Mindanao is the land of promise? Ano bang saysay doon? Mga kapatid, malaki po yung bahagi na yon, yung pagdeklara na Mindanao is the land of promise. Bakit po?
Doon po nakikilala si Dr. Jose Rizal na yung espiritu ng Ama na nandoon sa katawan ni Jesus, yun din yung espiritu na pumasok kay Dr. Jose Rizal, kaya naisigaw ni Dr. Jose Rizal na Mindanao is the land of promise. Dahil yung land of promise, yan po yung witness na itong Pilipinas, nandito inilipat ni Kristo yung kaharian na kinuha niya doon sa Israel, dahil yung Israel, promised land yun. Yung Israel, promised land. Kaya yung bansa ng lilipatan ng kaharian ng Diyos at doon itatayo yung dibino gobyerno, mayroong promised land. Kaya ipinadala si Dr. Jose Rizal upang iproclaim niya, Mindanao is the land of promise. Wala na sa Israel ang promise. Wala na sa Israel ang promise. Nandito na po sa Pilipinas yung promise. At ano yung promise na yan? Dibino gobyerno ng Diyos na itatayo dito sa bansang Pilipinas. That is the promise. Okay? Hindi na tayo pupunta doon sa land of promise. Nandito na tayo sa land of promise. Yung promise na hinihintay lang natin, yung promise of the divine government. Dahil yung divine government na yan, that is the government of the Father and His Son. Yun po yung government sana ni Jesus doon sa Israel. Kung tinanggap si Jesus na magiging hari doon, that is the government of the Father and the Son. Gobyerno yun ng Diyos Ama at saka ni Jesus na anak. Yun po yung government of Alpha and Omega. Kaya lang, hindi pa panahon. At ito na po yung panahon. More than 2,000 years ago, yung hinihintay po natin. More than 2,000 years ago, ang hinihintay natin mula nang ipinanganak si Jesus. And now, 1 taon na lang, mga kapatid. 1 taon na lang yung hihintayin natin. Mag-2022. Mayo 9, election po yan. 1 taon na lang. Alimang ka? More than 2,000 years na yung paghihintay natin na maitayo yung divine government. Ngayon, hindi kayo makahintay. No? Maraming mga iba dyan, atat na atat masyado. Pastor, ano ba talaga ito, Pastor? No? Brother, sister, nakapaghintay tayo more than 2,000 years. Itong 1 taon na lang, hindi pa natin mahintay. And this is the Lord's doing, mga kapatid. This is the Lord's doing. Hindi natin kontrolado to. Kontrolado ito ng Diyos, mga kapatid. Dahil yung programa ng Diyos yung masusunod. Yung plano ng Diyos yung masusunod. At yung plano ng Diyos, once ito ay matupad, yung plano ng Diyos, ito'y magiging kamangha-mangha sa lahat ng mga Filipino. Kaya nakaabang na po yung Espiritu ng Diyos na kanyang ibubuo sa lahat ng laman, sa lahat ng Filipino. Nakaready na po yung Espiritu na ibubuhos ng Diyos sa lahat ng mga laman dito sa Pilipinas upang yung mga laman na yon, yung mga Filipino na yon, bata, matanda, binata o dalaga, sila ay makakita ng mga pangitain, sila ay managinip ng mga panaginip at sila ay magpropesiya, no? Sa mga propesiya. Yung propesiya dyan po, mga kapatid, fulfillment ng propesiyan, yung divine government. Hindi po yun panibagong propesiya. Fulfillment of the prophecy yan. No? Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, sabi niya, to be able to foretell the destiny of the nations, it is necessary to open the books that deals the past and proper understanding of the present. Kung gusto mo daw malaman, okay? Kung gusto mo daw malaman yung destiny ng bansa na yan, it is necessary to open the book na nagsasabi nung nakaraan at maiging pag-intindi sa present. No? Yan po yung pagkasabi niya eh. To be able to foretell the destiny of the nations, it is necessary to open the books that deals the past. Ano po yung libro na nagsasabi po sa mga nakaraan? Itong Biblia po, mga kapatid. Itong Biblia yung nagsasabi sa mga nakaraan. Hindi yun basta-basta kahit sinong author dyan. Ito po yung ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. It is necessary to open the book. At ito na po yun, mga kapatid, that deals the past.
Kaya itong divine government po natin, ito po yung past doon sa Israel. Ito po yung hindi na ipatupad sa Israel, itong divino gobyerno. At dito po yan sa Pilipinas. Kaya it is necessary to open the book that deals the past and proper understanding of the present. At ito na po ngayon, mga kapatid, nasa present time na po tayo ngayon. Fulfillment na po ng mga prophecy na nandito po sa Biblia. Kaya, mapalad yung mga taong nakasumpong nito sa good news ng divine government of the Philippines. Magandang hapon kay Brother Raul de Ocampo, bro. Magandang hapon. No, Jehovah will bless you. At kay Brother Rolando de los Reyes, bro, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Maraming salamat din sa inyong mga gawain dyan. At alam ko po na yung pagpunta mo dyan, yan po yung plano, kalooban talaga yan ng Diyos Ama. Dahil sinasabi ko nga sa iyo, dyan sa Hawaii, dyan po nag-umpisa yung history po ni Dr. Hilario Camino Moncado, kasama po ni Lorenzo de los Reyes, yung kanyang right hand, yung kanyang spiritual director. No? 1914, 1915, hanggang 1925, 27, 2028, diyan po umiikot yung buhay ni Dr. Moncado, minlan po ng Amerika, Hawaii, at Mexico. Kaya doon po siya namatay sa Nevada noong 1955. Okay? So, maraming salamat sa lahat-lahat po ng mga kababayan po natin dyan sa Hawaii dahil si Dr. Moncado din noon, nagiging tapasiro po yun ng tubo, no? Yung nagatapas ng tubo, yung sugarcane, no? At isa din siya sa representative sa baseball. Siya po yung pitcher po ng baseball doon sa team po ng Amerika at saka Filipino doon sa Hawaii kasi maraming mga iba't ibang bansa doon. Mayroon po silang mga games, no? Mga kanya-kanyang bansa 'yon. So si Dr. Moncado naging pitcher po siya doon sa baseball dahil matangkad siya, lalimang yung height niya is 7'2". No? So yan po yung mystery sa buhay po ni Dr. Hilario Camino Moncado. Marami pang mystery sa kanyang buhay na siguro balang araw po natin dito, no? Mai-share ko rin po sa inyo. At isa lang po dahil si Dr. Moncado at the age of 6 years old, pinadala siya ng kanyang parents doon sa Calcutta, India. At the age of 6, pinadala siya doon, nag-aral siya doon ng 3 years. Sa loob ng 3 years, pag edad niya ng 9, sa loob ng 3 years, natapos niya po itong tatlong kurso. Doctor Philosophy of Numerology, Doctor Philosophy of Human Nature, and Doctor Philosophy of Kabbalah. So itong tatlong kurso na ito, natapos niya within 3 years at the age of 9. No? At the age of 9, natapos niya itong kurso na to doon sa India. Okay? Kaya at the age of 10, umuwi siya dyan sa Pundol, Balamban, Cebu. At the age of 11, bumalik siya doon sa India at nagiging teacher po siya ng more than 200 millions na mga Indian student doon sa College of Mystery. Kaya nagiging tanyag po si Dr. Moncado sa katawagang Equilibrium. Magandang hapon kay Brother Ruben Dinyo. Magandang hapon, bro, dyan sa Parañaque City, yung ating assistant command center dyan sa Parañaque, mga Dinyo family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Romy Taya, bro, yung ating 2nd District City Coordinator dito po sa Davao City. Magandang hapon kay Brother Romy Taya, kasama po kay Brother Alan Calibo, no, mga Calibo family. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Barangay Kabantian. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Yan po yung mga history po ni Dr. Moncado. Kaya 1914, dumating po siya sa Hawaii. Yung first na bansa na pinuntahan niya, dumating siya sa Hawaii 1914, March 5. At yung edad niya, 16 years old pa siya. Okay? At the age of 16, napadpad na siya doon sa Hawaii. Hindi siya maka-apply sa government na isang trabaho dahil underage pa po siya. At yun, nagiging
adopted son po siya ng mag-asawang, matandang mag-asawa na multi-billionaire po na contractor po dyan sa Hawaii. At sa panahon po ng Second World War, 1914, yun po yung kanilang mga projects, no? Nag-inspection po sila ng mga tulay, yung mga nasisira dahil kasagsagan na po yun ng First World War. At isa po doon sa mga pangyayari na hindi po inaasahan ni Dr. Mungkado na yung kanyang mga amo, yung mga nag-adapt sa kanyang mag-asawa ay na-aksidente po. At iniligtas niya, dinala sa hospital at yun po, to cut the story short, nagiging second beneficiary po si Dr. Mungkado sa kayamanan ng mag-asawa na yun. Dahil yung mag-asawa na yun, walang asawa, walang anak, si Mungkado yung adopted son nila, kaya nagiging second beneficiary si Dr. Mungkado sa pera na yun. Okay? Nang hindi nagtagal, namatay yung mag-asawa, so yung kayamanan nila, nasa pangalan na po ni Dr. Mungkado. Sa time na yun, at the age of 16, 17 po si Dr. Mungkado, wala pa siyang asawa, wala siyang anak, wala din siyang mapaglipatan or next beneficiary sa kayamanan na yun. Kaya na-deposit niya yung pera na yun sa loob ng 70 years. From 1915, mag-matured yun siya sa 1985. Okay? Kaya wala man siyang beneficiary, wala siyang anak, wala siyang asawa. Mayroon po siyang last will and testament nakalagay doon spiritually. Na nakalagay doon, sinasabi niya, use this money wisely. Save my country and save my people. Nang alam po niya, ng panahon na po si Dr. Mungkado at saka si Marcos ay nagkita na, si Dr. Mungkado ang nagdala kay Marcos doon sa Amerika. Doon sinabi ni Dr. Mungkado yung kayamanan na yun, na yung beneficiary na yun, peoples of the Philippines. Yun yung sinabi po ni Dr. Mungkado kay Marcos that time, hindi pa siya presidente. Sinasabi niya, use this money wisely, save my country, Philippines, and save my people. Yung kanyang Filipino Crusaders World Army. Yung mga followers po niya, yun po yung kanyang people. Pero yung kanyang nation, Pilipinas po yun. Kaya sinasabi niya, use this money wisely, save my country, and save my people. Kaya sa madaling salita, na-process po yun ni Presidente Marcos. Habang si Presidente Marcos ay nagiging presidente po siya that time. Nang nagpresidente siya, kaya nagiging 20 years po yung kanyang pamamahala po sa bansang Pilipinas. Na-recover niya po lahat ng mga ginto. Marami na po yung na-recover niya mga ginto at ginawa po niya na dokumento. Yung dokumento na po yun po yung ginawa niyang backup upang yung pera na yun makarating po, makabalik po dito sa Pilipinas. Yung $300 na yun. Ginto po yung backup ni Presidente Marcos sa pera na yun upang makabalik dito sa Pilipinas. At yung pera na yun, mga kapatid, no? Hindi lang yun kay Dr. Jose Rizal, hindi lang yun kay Presidente Marcos. Kaya nga, tatlo po sila, yung password dyan, Marcos, Mungkado, and Rizal, co-signatories. Hindi pwedeng magpunta ka doon sa bangko. No? Ulitin ko lang, hindi pwedeng kahit sinong claimant dyan magpunta doon sa bangko, dala yung pangalan ni Marcos, dala yung pangalan ni Dr. Jose Rizal, or Santa Romana, or Father Antonio Diaz, kahit saan dyan, kahit sabihin mong original pa yung dokumento nyo, papunta kayo doon, hindi din kayo i-honor ng bangko. Bakit? Dahil mayroong isang signatories doon nakaabang sa bangko at yung signatories na yun po yung missing. Yun po yung hindi alam. Yun po yung wonder boy. Yun po yung white spiritual boy. Yun po yung authorized son of man. Yun po yung authorized spiritual man. Yung nandoon. Ang instruction sa kanila, hinawakan po yan kung sino po yung nandoon, mga kapatid. Kaya, ang susi dyan, sa matagal ko nang sinasabi, palagi kong sinasabi, ang susi dyan, Divine Government of the Philippines. Yan po yung susi. Kaya pagdating po ng Divino Gobyerno sa 2022, mayroon po tayong
babalik po yung mga kayamanan na yan. 100% babalik po yung mga kayamanan na yan sa pamamagitan po ng government. Dahil yung transaction po natin, government to government. Hindi po government doon at private investor dito, no? Hindi po government doon at saka private sector po dito. Hindi po government doon at saka association lang dito. Hindi po government doon at saka religious groups lang dito. Hindi po. Government to government yung transaction dyan. Dahil hindi ipinagkatiwala ng Diyos sa individual na claimant, ipinagkatiwala yan ng Diyos sa divine government of the Philippines. Gobyerno po yung pinagkakatiwalaan ng Diyos sa kayamanan na yan, yung divine wealth na yan. Kaya coming yung divine government, mauuna yung divine government bago uuwi yung divine wealth. Yan lang po yung pinaka-logic dyan, mga kapatid. Kaya kahit ano pang gastos, ilang millions, billions na po yung gastos ng mga financier dyan. Kahit sabihin nilang, nandyan na, bukas mag-release na kami. No, ready nyo na lang yung inyong mga malita, lalagyan na po natin ng maraming pera. I-ready nyo na po yung inyong lalagyan ng... Wala po, mga kapatid, hindi po ganyan ang transaksyon. No? Hindi po ganyan. Hindi po ganyan, mga kapatid. Divine government yung makakuha ng kayamanan na yan. Kaya hintayin na lang po natin, no, yung pagtayo ng divine government dahil tinicheck ko po yung ano ko dito, yung monitor ko dito, kung okay ba yung signal ko dyan sa inyo. Napaki-check mo daw yung signal nyo dyan, mga kapatid, kung okay ba. Kaya medyo malikot ako dito ngayon dahil tinicheck ko pa yung monitor. Kung okay ba dyan sa inyo. Kasi parang wala na akong nakitang mga nag-likes no? Wala nakitang mga emoji. Baka nasira siguro yung signal. Okay. So tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. akala ko wala nang gumagalaw dito ngayon. Okay. So ito po, tuloy-tuloy po tayo. So yun po yung history ni Dr. Mungkado dyan. Kaya bakit ko po binanggit, no, itong history of Dr. Hilario Camino Mungkado dahil sa kanya pong turno ngayon. Okay? Sa kanyang turno po ngayon, mga kapatid. Yung purpose po ni Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas para maiproclaim niya na Mindanao is the land of promise. Yung purpose din ni Dr. Mungkado doon, pinadala siya ng Ama upang kunin niya yung kalayaan ng Pilipinas doon sa Amerika. Kalayaan, kasama po yung kayamanan. Kaya kalayaan with kayamanan. Okay? Ang kinuha ni Dr. Mungkado, doon ang trabaho ni Dr. Mungkado doon sa Amerika, kalayaan with kayamanan. Dahil yung kalayaan ng Filipino, hiningi po ni Dr. Jose Rizal sa kamay po ng mga Espanyol, hindi ibinigay ng mga Espanyol kay Dr. Jose Rizal, bagkus ibininta po tayo sa mga Amerikano sa worth $20 million. Nandoon na po, nasa pamamahala na po ng Amerikano ang mga Filipino, kaya pinadala naman ng Diyos si Dr. Mungkado sa Amerika. No? Pinadala ng Diyos si Dr. Mungkado para kunin po yung kalayaan ng Pilipinas doon sa kamay ng Amerikano, kasama yung kayamanan, mga kapatid. Kaya wag yung mga ibang grupo dyan na nagsasabi na walang kinalaman si Dr. Mungkado sa Pilipinas dahil Amerika daw, no? Mga kapatid, sorry na lang. I'm sorry dahil hindi talaga yan yung script. Nakatago yung history ni Dr. Mungkado dito sa Pilipinas. Bihira lang po yung nakakaalam ng history ni Dr. Mungkado sa Pilipinas. Yung kanyang accomplishment sa Pilipinas, bihira lang. Yung mga spiritual person lang yung nakakaalam niyan. Dahil tinatago yan ng government. Okay? Tinatago yan ng government. Kalooban yan ng Diyos para hindi pa muna maipalabas. Dahil ito na ngayon ang time upang ilabas po yan. Yung information na yan, na mayroong malaking partisipasyon si Dr. Mungkado sa kayamanan ng Pilipinas na nandoon sa ibang bansa. Dahil gagagawan po nila yon. Kaya nga si Presidente Marcos nagiging brilliant lawyer siya dahil dalawang espiritu
Ang nakatutok sa kanya, espiritu ni Dr. Moncado at saka ni Dr. Jose Rizal. Kaya si Presidente Marcos, nagiging brilliant lawyer siya. Walang makatalo sa kanyang panahon that time. Kaya nakaupo siya for 20 years dahil may mga espiritong gumagabay sa kanya. At nung nakaraang Friday, sinasabi ko, yung lahat ng signatories doon sa mga dokumento na dyan na lumalabas, kay Marcos lang po yan. Iisa lang po yung nagsignature dyan. Yung sole signatories po dyan, si Marcos po, yung isang kamay lang po ni Marcos yung nagsignature doon. Ibang spirito lang po yung pumasok upang magpirma, pero yung kamay na ginamit kay Marcos po yon. Yun po yung ibig sabihin ng sole signatories. Kaya nakalagay dyan yung sole signatories, spiritual wonder boy, white spiritual boy, they are the authorized son of man. They are the authorized spiritual man, spiritual wonder boy. Kaya lalabas po yan sila, mga kapatid. Makikilala nyo yan sila dito, makikita nyo sila dito, lalabas yan sila. Kung sino-sino yung mga katawan na yan, kung sino-sino yung mga tao na yan, lalabas po yan, mga kapatid. Dahil sila po, no, yung susi upang babalik po yung pera na yan kasama po yung divine government of the Philippines. Kaya nga, tatlo yan sila eh. Moncado and Rizal co-signatories. Yan po yung bumubuo sa Marcos. Moncado and Rizal co-signatories. Hindi po yan Rizal and Marcos. Hindi din yan Rizal at saka Moncado. Hindi po Moncado and Rizal co-signatories. Tatlo po yan sila. M1, M2, M3. Yung dalawang katawan na yan po yung dinala ni Presidente Marcos noong 1985 para makuha yung pera na yon. Kaya history repeats itself. Hihintayin po natin, mga kapatid, dahil babalik talaga yan yung history na yan. Hihintayin na lang po natin bago matapos itong termino ni Presidente Duterte. Okay? Bago matapos itong termino ni Presidente Duterte, hahanapin niya yung dalawa na yan, yung alas na yan. Hahanapin niya po yung dalawa na yan. Bago matapos po itong termino ni Presidente Duterte, hahanapin niya po yung dalawa na yan. Dadalhin niya po yan doon sa ibang bansa upang uuwi yung kayamanan yan dito sa Pilipinas. Government to government yung transaksyon. Kaya nga yung mga ibang claimant dyan ilang beses nang nagpadala ng sulat doon sa Presidente para pirmahan yung kanilang claims. Hindi pinipirmahan ni Presidente Duterte dahil alam po ng Diyos na hindi pa panahon, hindi rin sila dapat bigyan. Government talaga yung kukuha. Kaya lang hindi pa ibinigay kay Presidente Duterte yung instruction. Wala sa kanya yung instruction. Wala kay PRRD yung instruction. Nasa dalawa po, spiritual wonder boy, white spiritual boy ang instruction. Magiging participant lang po si Presidente dahil siya po yung Pangulo. Siya po yung magbit-bit doon. Mga kapatid, yan ang pattern. Yan ang script. Yan ang ginawa ni Presidente Marcos noong kanyang kapanahon ng 1985. Ewan ko kung alam po ng mga 1985, baka hindi pa siguro ako pinanganak yan. No? Pinanganak na ako 1985. 5 years old na ako dyan. So, ganun lang po mga kapatid, yung instruction ng Diyos. Matutupad yung script. Okay? Matutupad yung script, matutupad mga kapatid. Kasi maraming nagsasabi yung propesya yung matutupad. Kasi sabi nila yung divine government dahil prophecy daw ito ng isang founder, yung divine government, prophecy daw ito ng isang grupo. Hindi po yan prophecy mga kapatid. Tapos na po yung prophecy. Kung maitayo po yung divine government of the Philippines 2022, fulfillment na po yan ng prophecy ng mga propeta noon. Okay? Fulfillment na po yan ng prophecy. Hindi yan fulfillment ng mga propeta ngayon na lumalabas ng mga propeta ngayon tapos ng Biblia. Hindi na po yun prophecy nila. Prophecy po yan ng mga ninuno nating mga propeta. At ito na po yung katuparan. Dahil nakasulat yan
sa Biblia. So yan po mga kapatid, magandang hapon kay Ma'am Virginia Agsano, no? Magandang hapon diyan Ma'am, at kay Brother Larry Umak, no, yung ating city coordinator diyan sa may Pasay City. So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kaya nung nabanggit ko po nung nakaraang linggo, nakaraang Friday, mayroong revolution po. Sa panahon po sa anak nang pumalit po yung anak ni Solomon, si Roboam, upang maging hari po sa Israel. Sa kanyang administration po sa anak po ni Solomon, si Roboam, doon po nagkaroon ang revolusyon. Okay? Doon po nahati yung bansang Israel, nahati sa dalawa, Northern Kingdom, Southern Kingdom. Nahati yon dahil mayroong revolusyon. Yung 10 tribes, nag-revolusyon po yon against sa one tribe, si kay Judah, at nakasama po doon si Benjamin. Dahil yung pamumuno ng anak ni Solomon, nung nagkasala si Solomon sa Diyos, yung kasalanan ni Solomon, dahil hindi na niya napanatiling ipatupad yung batas ng Diyos. Sa umpisa, ipinatupad ni Solomon. Nang malapit na po matapos yung kanyang termino, naliso ang kasing-kasing ni Solomon. Dahil sa dami po niyang asawa, 1,000 wives, no, 700 yung wedded wives niya, at 300 concubines or kabit, yung mga asawa niya yun po yung naka-influensya sa kanya. Kaya si Solomon, wala na sa concentration na susundin niya yung batas ng Diyos. Dahil yung mga asawa na niya noon, may kanya-kanya silang sinusunod na Diyos. Kaya, nang nagkasala si Solomon, sinabi ng Diyos dito sa kanya. Sinabi niya, First King, okay? Kasi tatalakayin natin yung revolusyon sa panahon ng kanyang anak. First King, sabi niya po dito, chapter 11. Ito yung sinasabi ni Jehovah kay Solomon dahil nagkasala siya. First King chapter 11. Sabi niya dito, 11, verse 11, chapter 11, verse 11. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iniingatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo. Walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Nung nagkasala si Solomon, kinuha ng Diyos yung kaharian kay Solomon at ibinigay sa kanyang lingkod. Gayon din ang nangyari kay Saul. Nung nagkasala si Saul, kinuha ng Diyos yung kaharian ni Saul at ibinigay sa kanyang kapitbahay na mas maigi pa sa kanya. At yun si David. Kaya doon sa paghahari ni David, mga kapatid, perfect government. Yung time ni David, perfect government, perfect administration po yung panahon ni David. Dahil lahat po ng panahon ni David na siya ay nagiging hari, sinusunod niya, pinapatupad niya po yung lahat ng batas ng Diyos. Kaya tinatawag siya ng Diyos a man after God's own heart. Kaya lang nang pumalit ang kanyang anak na si Solomon. Sa umpisa si Solomon, faithful sa Diyos. Dahil sinusunod niya, pinapatupad niya yung batas ng Diyos. Kaya lang biglang nalisuan ba, no? Nalisuan sa pangisip or naliso ang kasing-kasing ni Solomon dahil sa kanyang mga asawa. Minsan kasi itong mga asawa, ito yung dahilan minsan na yung mga lalaki hindi makagawa sa kanilang mga misyon dahil may mga asawa ding, no? Nagasulsul usahay ba, no? Nagasulsul. Soul signatories. Mga daghan ng gawas nga mga soul signatories kay daghan po nagasulsul, no? Daghan nag-angkon nga di are the soul signatories tungod kay daghan po nagsulsul.
No? Daghan nagasulsol. But balik tayo dito. Sa panahon po ni Solomon, maraming yung mga asawa niya nagasulsol dahil si Solomon matanda na, yung kanyang mga asawa bata pa, no? Siya 60, 65. Yung kanyang mga asawa 18, 19, 20. Mga gwapa pa kaayo. Siyempre masusunod talaga yung 1,000 kaasawa niya. Masusunod yun. Kaya walang magawa si Solomon. Compromise siya sa Diyos. Kaya ang Diyos nagalit sa kanya. Ito nga sinasabi niya. Sinabi niya dito. At gayon, ang ginawa niya sa lahat niyang mga asawang mga taga-ibang lupa na nagsusunog ng mga kamangyan at naghain sa kanilang mga Diyos. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kaniyang puso ay humihiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at napakita sa kanyang makalawa. Sinasabi niya dito. And the Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord, the God of Israel, which had appeared unto him twice. Dahil yung Diyos na yun nagpakita kay Solomon sa 2 beses. Kaya yung Diyos na yun nagalit kay Solomon. Bakit siya tinalikuran ni Solomon? Kaya inalis po yung kaharian niya at ibinigay sa kanyang alipin. Hindi po nangyari yung revolution sa panahon ni Solomon. Pinatapos lang ng Diyos yung termino ni Solomon sa 40 years. Nang pumalit ang kanyang anak na si Rehoboam, doon na nangyayari yung revolution. Dahil yung anak ni Rehoboam, yung anak ni Solomon na si Rehoboam, yung kanyang mga advisor, yung mga matatanda, nang pumalit si Rehoboam na hari sa Israel, kapalit ng kanyang ama na si Solomon, yung mga matatanda, yung mga investor that time, yung mga sinaligan ba, mga ilado sa community, pumunta doon kay sa hari, sabi ng mga matatanda, mahal na hari, sabi niya, ang inyong ama, binigyan po kami ng yugo na mabibigat, no? Binigyan kami ng yugo ba, gibigyan sila o kanang lulan nga, mas bugat kaayo. Ngayon, sabi ng mga matatanda, kung pwede, kung pwede, ibsan mo itong mga mabibigat na palasaanin, no? Bisaya na may noon eh. No? Yung mabigat na papasanin namin, kung pwede. Sabi naman ng hari, sige, balik kayo. No? Balik kayo, bigyan niyo ako ng 3 days. After 3 days, balik kayo. So yung 3 days na yan, 72 hours yan. Kaya nga, sabi ni Presidente Duterte noon, lahat ng transaction sa government, hindi na dapat aabutin ng 72 hours. Kaya within 72 hours, dapat may result na. Ito naman, sa panahon po ni Rehoboam, sinabi niya sa mga matatanda, okay, balik kayo. No? Balik kayo within 3 hours. Within 3 days, sabi niya. Kaya nga sinasabi niya dito. Chapter 12. Sabi niya, after 3 days, okay, umalis yung mga matatanda at babalik siya after 3 days. Nang umalis na yung mga matatanda, sinabi ni Solomon sa kanyang ni Rehoboam sa mga matatanda, nagkonsulta siya ba sa mga advisor ng kanyang ama na si Solomon, nagkonsulta din doon si Rehoboam na anak ni Solomon kung anong dapat niyang desisyon doon sa mga mungkahin ng mga matatanda na yun, na paibsan sana yung kanilang mga mabibigat na palasanin. So, sinabi ng mga matatanda kay Rehoboam, sabi niya dito, chapter 12, verse 6, sinabi niya, at ang Haring Rehoboam ay kumuhang payo sa mga matatanda na nagsitayo sa harap ni Solomon na kanyang ama, samantalang nabubuhay pa, na sinasabi, anong payo ang ibibigay ninyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito?
at nagsisipagsalita sa kanya at nagsasabi, kung ikaw ay magiging lingkod sa bayang ito, sa araw na ito, at maglilingkod sa kanila, at sasagot sa kanila, at magsasalita ng mabuting mga salita sa kanila, ay iyo ngang magiging lingkod sila magpakailanman. Ngunit, yun po yung sinasabi ng mga matatanda kay Roboam. Sabi niya, kung sila magsulti kaniya, nga nagaingon, kung ikaw may himong usak alagad niining katawhan niining ning adlawa, og mo alagad kanila, og mutubag ka kanila, og musulti nga sa mga maayong mga pulong nan mahimong imong mga alagad sa walay katapusan. Sa madaling salita, ang gusto ng mga matatanda, kung sasabihin mo yung mga magagandang salita sa mga matatanda na yon, ikaw ay magiging hari nila magpakailanman. Hindi na kumbinsi yung hari. At doon din siya nangonsulta sa kanyang mga kababata. Sa mga youth, no? Doon siya nangonsulta. Sabi niya dito, verse 8, ngunit tinalikdan niya ang payo ng mga matatanda na kanilang ibinigay sa kanya at kumuhang payo sa mga binata na nagsilaking kasabay niya, mga katutubo niya, mga kababata niya, na nagsisitayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanila, anong payo ang ibibigay ninyo upang maibalik nating sagot sa bayang ito na nagsasalita sa akin, na nagsasabi, pagaanin mo ang atang na inaatang ng iyong ama sa amin. Anong sagot ng mga binatang advisor niya? At ang mga binata na nagsisilaking kasabay niya ay nagsisipagsalita sa kanya at nagsasabi, ganito ang iyong sasabihin sa bayang ito na nagsalita sa iyo, at nagsasabi, pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo sa amin. Ganito ang iyong isasalita sa kanila, ang aking kalingkingan ay makapal kaysa mga balakang ng aking ama. At yaman ngang inatangan kayo ng aking ama ng mabigat ng atang, ay aking dadagdagan pa ang atang sa inyo. Pinaparusahan kayo ng aking ama ng mga pagkahagupit, ngunit paparusahan ko kayo ng mga tila alakdan. Yun po yung advice ng mga advisor. Yeah. Yun po yung advice ng mga advisor ng hari. Yung mga advisor, yung mga katutubo, yung mga kasabay niya sa kababata niya. Hindi siya nakinig sa advice ng mga matatanda. Doon siya nakikinig sa advice ng kanyang mga kababata. Sabi niya, mas pumabigat pa yung inaatang ng aking ama sa inyo, mas mabigat pa rin yung ibibigay ko sa inyo. Nagka-worst. Kaya doon nagkaroon ng revolusyon. Nagkaroon ng revolusyon, mga kapatid. Yung 10 tribes nag-alsa against kay Roboam. At kasama na po doon si Jeroboam. Kaya sabi ng Diyos sa kay Solomon, sabi niya, apan usa ka banay ang maiya tungod sa akong alagad nga si David ug tungod sa Jerusalem nga akong gipili sa tanang mga nasod. Ito po yung sinabi, consequence po ng kasalanan ni Solomon. Consequence po ng kasalanan ni Solomon, pinarusahan ng Diyos ang bayang Israel doon sa pamumuno ng anak ni Solomon. Doon nahati ang kaharian ng Israel sa pamumuno ng anak ni Solomon. Dahil hindi na niya sinusunod yung batas kautusan ng Diyos. Yan po yung pinaka-critical ngayon sa ating bansa. Kapag yung papalit na magiging pangulo sa bansang Pilipinas, hindi na makikinig sa mga advisor na mga wise men at doon na makikinig sa mga advisor na nasa paligid lang, no? Mga kaalyado lang sa politiko, mga kaalyado lang sa negosyo, kung doon na makikinig yung mga advisor, nako, hindi rin ma-implement yung batas ng Diyos. Yan po yung pinaka-critical. Kapag yung papalit na magiging pangulo ng bansang Pilipinas, hindi na makikinig sa mga wise men na pinadala ng Diyos,
kung doon na makikinig sa mga kababata rin nila, wala din kapag babago sa bansang Pilipinas. Kaya isipin niyo daw, sinong mga magiging aspirant ng bansang Pilipinas upang magiging Pangulo? Isipin niyo kung pag upo nila, sinong mga nasa likod po nila. Do you think marirecognize din ba yung batas ng Diyos kung sila yung uupo? Do you think kung ito si Kuan maupo, kung itong si number 1 maupo, do you think marirecognize din ba yung batas ng Diyos? Kung ito si number 2, ito si number 3. Kung itong 7, kahit kung sino dyan sa kanila po yung upo, do you think marirecognize ba yung batas ng Diyos? Do you think i-bless ba din ba ng Diyos itong bansang Pilipinas? No, wala na po mga kapatid. Ito na po yung last chance po ng bansang Pilipinas, 2022, na matupad po ang batas ng Diyos. Kaya the big one is coming. Divine government is coming. Kaya nga, ito na po yung divine intervention po ng Diyos. No? Ito po yung divine intervention ng Diyos, mga kapatid. Mayroong revolution sa Pilipinas. Spiritual revolution. Kaya nga, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman dito sa Pilipinas. Mga ilang buwan mula ngayon. That is spiritual revolution. Upang matupad yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng politiko. Hindi na po political will yung hinahanap po natin ngayon. God's will po yung hinahanap po natin. Yung kalooban ng Ama, yung ipapatupad natin. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi ukol sa inyo, no? Hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam sa mga bagay na nasa kabubuton sa amahan. Wala kaninyo ang katungod sa pagkahibalo sa mga panahon o sa mga adlaw nga gitagal sa amahan. Mao na gitubag ni Jesus sa kaniyang mga apostoles nung tinanong nila, niini bang panahon na? Sa panahong ito, ibabalik mo ba o isasauli mo ba yung kaharian sa Israel? Sabi ni Jesus, hindi ukol sa inyo yung malalaman nyo yung mga bagay na sa Diyos. Kaya 2022 DGP, this is the government of the Father and His Son. This is the government of the Father Jehovah and His Son David. Not the government of the father and daughter. Okay? This is wala sa script ng anak ng agila yung susunod. Leon po yung susunod sa agila. Kaya hintayin na lang po natin yung pagkikita ng agila at saka leon. No? Yung agila dyan at saka leon sa logo na yan, personally, hindi pa yan nagkita. Pero hintayin natin yung agila at saka leon na yan, yung agila si Presidente Duterte, hintayin po natin yung leon na yan. Kaya, malapit na. Kaya nga sinasabi ko, bago matapos itong termino ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, mayroong malaking pagbabago, malaking kamangha-mangha, kagulat-gulat na mangyayari sa bansang Pilipinas. This is the Lord's doing. Kasabay po niyan, sinabi diyan sa Acts chapter 2, in the last days, God will pour out His Spirit to all flesh. Okay? Pero kasabay din yan, yung mga gera, kasabay din yung mga bagay na by 2022. Kaya, hintay lang po tayo, no? Hintay lang po tayo, kunting panahon na lang, huwag mainip. Kung nakahintay po tayo 2,000 years ago, isang taon na lang po, hintayin natin. Kaya habang nandito po kayo sa DGP, naniniwala po kayo as advocator po ng buhay magiging kaaya-aya sa Diyos. Habang nandito po kayo, advocator po ng Divine Government of the Philippines, panatilihin po nating magiging kaaya-aya, magiging righteous po yung ating bawat sarili, no, sarili po natin sa harapan ng Diyos dahil nasa elimination round po tayo. Huwag maging kampante na ikaw ay nakakarinig ng programa ng DGP or member ka na ng DGP or advocator ka ng DGP. Huwag maging kampante, kapatid. Dahil nasa elimination po, round po tayo. Kung sinasabi dyan, ang mga pinili, pagapilian pa. Okay? Kaya dili ta magkumpiyansa, ingatan po yung sarili nyo, mag-pray, at idalangin po sa Diyos na sana po ay makasurvive po tayo nito. Dahil walang exempted po dito, mga kapatid.
sa lahat po ng mga pangyayari dito sa bansang Pilipinas, mga coming pang mga malalaking mga trahedya o mga kalamidad sa Pilipinas, kasabay po yan sa pagtayo ng divine government. Dalangin po natin na yung protection po ng Diyos Ama, palagi po niya tayong iingatan. Okay? We are under His wings, mga kapatid. Dapat nasa ilalim tayo palagi ng kanyang mga pakpak. Dahil kung nasa ilalim tayo ng pakpak ng Diyos, walang kahit sino mang makapagpinsala po sa atin. Kaya huwag magkampante kung kayo ay naniniwala sa DGP dahil mas matisod pa po, no? Mas critical pa po sa mga pinili, no? Na pagpilian pa. Pero ito lang po yung assurance na maibigay ko sa inyo. Once na yung paniniwala niyo po sa DGP 100% na Divine Government 2022, hindi po kayo pababayaan ng Diyos dahil sama-sama po tayo, magkita-kita po tayo dyan, no? Kung saan man tayo magkita-kita dyan sa Malacanang, saang entrance dyan tayo magkita-kita po tayo dyan. Kaya ito lang po yung masasabi ko sa inyo, ingatan lang po yung mga sarili. Balang araw, yung King David, makikita nyo at makikilala nyo po dito. Okay? Makikilala nyo na po yung King David, yung the Anointed One, the real one, the chosen one, the big one, makikilala niyo po dito. Huwag lang mainip. Kaya darating po yung panahon, right time, kung kailan niyo po siya makikilala dito. So sa ngayon mga kapatid, yung ano po natin, this is to pull down the strongholds and the principalities dito po sa bansang Pilipinas. Itong programa po natin sa DGP every Friday and Sunday, this is to pull down the strongholds and principalities sa lahat po ng mga politiko. This is the war, spiritual war, kingdoms against kingdoms. Okay? We are not fighting blood and flesh, but we are fighting principalities. Maraming mga principalities dito sa Pilipinas ngayon umiikot na dapat i-pull down dahil yung mga principalities din yan po yung nagkokontrol sa mga isipan ng mga politiko. Kaya maraming mga kurakot, maraming mga drug lords dito sa bansang Pilipinas dahil kinokontrol sila ng mga principalities na yan. At ito po yung programa ng DGP is to pull down that kind of principalities at mga strongholds. Kaya, malapit na po mga kapatid. Kung naalala nyo, kung nakikita nyo yung isang report doon sa India, no? Thousands of idols, no? Ilang pinagsusunog nila, pinagtumba nila, no? Mga ilang ektarya yon. Napakarami, thousands of image, no? Nga gawa ng tao. Kasi alam nila, useless lang po yon. Dahil hindi po yung nakapagligtas sa kanilang nagawa, na experience na pandemic. Dahil dito sa Pilipinas, mga kapatid, kaya nga, wala tayong control sa mga pangyayari ngayon. Ang sa atin lang, proteksyonan tayo ng Diyos habang mayroong mga kaguluhang nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, marami pang darating. Para ipakilala talaga ng Diyos na dapat siya po yung masunod. Hindi po yung politiko masunod. Hindi po yung mga tao yung masunod. Ang Diyos talaga yung masunod. Yung script talaga yung masunod. Hindi kumilik yung masunod. Diyos yung masunod, mga kapatid. Mayroon ng pinili ang Diyos. Hindi pa yan pinili ng kumilik. Pinili na yan ng Diyos. Kaya mag-trust lang po tayo sa programa ng Diyos at programa ng DGP. Kaya maraming salamat sa mga nanonood, sa mga kababayan po nating patuloy na nakasubaybay. Dito, magandang hapon kay Brother Jaime Ribamonte, bro. Maraming salamat. Kung may time ka, pwede ka man makabisita dito sa ating opisina. Kung may gusto kang pag-uusapan natin, welcome po yung lahat ng mga dito po sa Mindanao, na welcome po yung kayo dito sa ating opisina, sa ating national office, dito po sa Davao City. Maraming salamat. Magandang hapon kay Marinel Riverato. No, magandang hapon, ma'am. At kay ma'am dyan po sa may Banay-Banay, yung ating municipal coordinator dyan, no? Mga
nakalimutan ko yung pangalan ni ma'am, no? Mga bago mag-asawa dyan, ng mga kakilala po natin na nagiging leaders po ng DGP dyan sa Banay-Banay, Davao. Mga Altirado family, okay, Altirado. Mga Altirado family, magandang hapon po sa inyo dyan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Maraming salamat, no, sa lahat-lahat ng mga nanonood po ngayon. God bless po sa inyong lahat. At sana po ay mayroon po kayong natutunan sa ating mga programa. Kaya uulitin ko, yung gospel na sinasabi natin dito, yun po yung gospel of Christ. Hindi po ito gospel of the apostles. This is the gospel of Christ, na yung kanyang kaharian, yung kaharian po ng Diyos maipatupad, yung gobyerno ng Diyos maipatupad dito sa bansang Pilipinas. Yun po yung ipalaganap mula Pilipinas, papunta po sa buong mundo. Magandang hapon din kay Ma'am Monjera Blo, yung ating provincial director dyan sa Lanao del Sur. Magandang hapon din, no, dyan po sa mga leaders po natin sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa may Marawi area, dyan po sa may BARM, no, sa yung ating regional director dyan kay Madam Bible Kisa Balt Dato Dakula. No, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga katutubo dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama po tayo. Maghintay lang po tayo, wag lang mag-una-una, wag mag-rush, no? Hindi mag-rush, no? Marami na diyan nagbit-bit na daw ng mga malita para sa lalagyan ng pera dahil releasing na po nila, mga kapatid. Walang release po, no? Ang release po, ang i-release po ng Diyos yung kanyang espiritu ngayon, pero hindi muna pera. Ang i-release ng Diyos yung kanyang espiritu sa lahat ng laman upang isigaw yung dibino gobyerno. Maraming salamat. All the glory and honor belongs to our Jehovah Adwata, no? Sa lahat po ng mga nanonood po, God bless po sa inyong lahat. Ma'am Anabel Oliveros, magandang hapon. Brother Robin Auxilio, kay Christopher John Aquino, Tinote, bro. Kung ano yung amigo diya sa Mabin, sa Rojas, no? Magandang hapon kay mga Aquino family and Tinote family, no? Sa silingan ni Nanay Ikabis, no? Dini Ikabis diya sa Bigos City. Robin Auxilio, bro, maraming salamat. Kay Jonald Salos, no, magandang hapon, bro. Kay Yotraki Amahin, Bilyabon. Kay Ma'am Maria David, maraming salamat, ma'am, sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at pagsuporta po sa ating programa. Ito po yung ating dalangin sa lahat-lahat po ng mga nakasubaybay po sa ating programa, sa DGP, mga advocates ng DGP, na sana po ay bigyan po kayo ng Diyos ng everlasting life. At mag-uumpisa po yan, 2022, yung everlasting life na yan. Paano po nyo ma-enjoy yung everlasting wealth ng Diyos kung hindi po kayo bibigyan ng everlasting life? Kaya kasunod po yan. Mayroon po tayong everlasting wealth sa ating divine government at ang kasunod dyan, everlasting life. Para ma-enjoy po natin yung mga biyaya ng Diyos na para talaga sa bansang Pilipinas. At tayo po ay magiging blessings doon sa ibang bansa. Okay? Tayo po ay magiging blessings doon sa ibang bansa. Hindi po tayo maging curse sa ibang bansa. Tayo ay magiging blessings sa kanila once na po yung divine government sa Pilipinas ay maitayo na. Kaya maraming salamat dahil you are divine crusaders, no? Sa divine government of the Philippines. We are divine crusaders of DGP. So, kay Ma'am Carmelita Abadilla Inok, no? Maraming salamat, ma'am. No? Pure Flavi de Edige. No? Sa mga Plunok Kublaan, diha po sa Matanaw, no? Magandang hapon sa inyong lahat dyan. So, maraming salamat and
God bless po sa ating lahat and magandang hapon.